Malamig ang hangin dito sa UK, pero hindi nito mapantayan ang lamig na nararamdaman ko sa tuwing maaalala ko ang araw na iniwan ko ang Pilipinas. Sabi nila, ang pagiging OFW ay isang kapalaran. Para sa akin, ito ay isang sumpa at biyaya na magkasama sa isang sisidlan. Ako si Rose, at ang kwento ko ay hindi nagsimula sa airport. Nagsimula ito sa isang lamay. Nakatitig ako noon sa kabaong ni Mama. Si Mama na buong buhay ay nag-abroad. Dubai ang naging pangalawan niyang tahanan at ang mga balikbayan box na pinapadala niya ang nagsilbing tulay namin sa kanya. Pero ang huling balikbayan box na dumating ay hindi naglalaman ng chocolates o sapatos. Naglalaman ito ng kanyang pagod, ng kanyang huling hininga at ng kanyang pagkatalo sa sakit na diabetes. Umuwi siyang bangkay. Doon ko unang natikman ang pait ng sakripisyo. Bilang panganay, sa akin naiwan ang responsibilidad. Sa akin naiwan si Ruth. Ang bunsong kapatid ko na noon ay nasa high school pa lamang. Sa gitna ng pagdadalamhati, dumating ang isang liwanag. O ang akala ko ay liwanag. Kailangan naming i-claim ang life insurance na iniwan ni Mama. Iyon ang huling pamanang iniwan niya para makatapos si Ruth at para magkaroon kami ng panimula. Doon ko nakilala si Joey. Si Joey ay isang insurance agent. Sa unang araw pa lang ng pagkikita namin sa opisina nila, tila tumigil ang ikot ng mundo ko. Alam niyo yung pakiramdam na lugmok ka na sa lungkot. Tapos biglang may darating na taong mukhang anghel? Ganoon si Joey. Napakagwapo niya. Ang tindig niya ay parang isang taong laging handang magligtas. Perpekto ang bawat anggulo ng kanyang mukha at ang boses niya. Napakakalmado, napakalumanay. Sa tuwing kakausapin niya ako tungkol sa mga papeles ni Mama, nararamdaman ko ang isang uri ng pag-aalaga na matagal ko nang hindi nararanasan mula nang mamatay ang mga magulang ko. Huwag kang mag-alala, Rose. Ako ang bahala sa lahat. Matatapos natin ito ng maayos, sabi niya habang nakatingin ng diretso sa aking mga mata. Sino ang hindi mahuhulog? Sa loob ng isang buwan, naging malapit kami. Kinuha niya ang number ko. Noong una, puro tungkol sa trabaho ang usapan. Pero kalaunan, naging, kumain ka na ba? Ingat ka palagi. Sa maikling panahon, naging kami. Akala ko, wala na ang malas sa buhay ko. Akala ko, iginanti na ako ng tadhana. Pero habang tumatamis ang relasyon namin ni Joey, unti-unti namang nagbabago ang ihip ng hangin sa aming pamilya. Ang papa ko, na dapat sana ay kasama naming nagdadalamhati, ay tila mabilis na nakalimot. 1 taon pa lang ang nakakalipas, mula nang ilibing si Mama, nag-asawa na siya sa probinsya. Bumuo siya ng bagong pamilya at tinalikuran kami. Ang bahay na minana namin sa isang exclusive subdivision, ang bunga ng pawis ni Mama, ay naging saksi sa pag-iisa namin ni Ruth. Kami na lang ang magkakampi. Ate, paano na tayo? Tanong ni Ruth isang gabi habang nag-aaral siya. Nandito si Ate Ruth at nandito si Joey. Hindi tayo pababayaan, pangako ko. Isang pangakong hindi ko alam na magiging mitsa pala ng sarili kong pagkawasak. Nagtrabaho ako bilang healthcare assistant sa isang ospital. Mahirap, pero kinakaya ko dahil kasama ko si Joey. Hanggang sa isang araw, nalaman kong buntis ako. Natuwa ako, pero nandoon ang takot. Nagkaroon kasi ng issue si Joey sa kumpanya niya. Hindi siya sumasagot sa mga reklamo ng ibang kliyente, naging pabaya at kalaunan ay nawalan ng trabaho. Ang lalaking perpekto sa paningin ko ay nagsimulang magpakita ng bitak. Ang pera mula sa insurance ni Mama ay unti-unti nang nauubos sa pang-araw-araw na gastusin at sa pag-aaral ni Ruth. Kaya sa huli, nauwi kami sa isang mabilisang kasal sa harap ng judge. Walang handa, walang maraming bisita. Isang pirma para sa isang pangakong habambuhay. Matapos ang kasal, mas lalong naging mahirap ang buhay.
Nanganak ako sa panganay namin, si Jerome. Habang nagpapagaling ako mula sa panganganak, si Joey ay nag-aasikaso sa bahay, walang trabaho. Ako ay agad bumalik sa ospital para kumita. At pagkalipas lang ng 1 taon, hindi inaasahan, nasundan agad ang aming anak. Doon ko naramdaman ang tunay na pagkakulang sa pera. 2 bata ang umiinom ng gatas, 1 kapatid na magko-college na, at 1 asawang hindi makapagtrabaho dahil napatunayan na kasama siya sa mga nakawaldas ng pera sa kumpanya siya ang naiiwan sa bahay. Tinitingnan ko ang aking sarili sa salamin sa ospital. Suot ang aking uniforme at doon ko na pag-isip-isip, kailangan ko nang umalis. Bulong ko sa sarili ko, kailangan kong mag-abroad. Hindi ko alam na sa pagpili ko sa kinabukasan nila, pinili ko rin pala ang dahan-dahang pagkamatay ng sarili kong puso. Iyon ang simulan ng aking 8 taon na pakikipagsapalaran sa UK. Iyon ang simula ng paglayo ko sa kanila. Ang unang gabi ko sa London ay hindi ko malilimutan. Hindi dahil sa ganda ng mga ilaw o sa lamig ng winter, kundi dahil sa katahimikang bumubulag sa akin sa loob ng maliit kong kwarto. Pagkatapos ng mahabang flight, pagkatapos ng iyakan sa airport, heto na ako, isang caregiver sa isang nursing home. Sa bawat amoy ng disinfectant at sa bawat mukha ng matatandang inaalagaan ko na hindi ko naman kamag-anak, laging sumasagi sa isip ko, nasaan na kaya ang mga anak ko? Kumain na kaya sila? Tulog na kaya si Jerome? 8 taon. Iyon ang target ko. Sabi ko sa sarili ko, titiisin ko ang lahat para pag-uwi ko, magnegosyo na lang kami. Ang unang 6 na buwan ko sa UK ay parang isang mahabang bangungot na gising ako. Ang trabaho bilang caregiver ay hindi biro. Pisikal na nakakapagod ang magbuhat ng mga pasyenteng doble, ang laki sa akin, ang magpalit ng diaper ng matatanda, at ang makinig sa mga hinaing nila, sa wikang kung minsan ay mahirap intindihin. Pero mas matindi ang pagod ng kalooban. Tuwing break time, agad kong binubuksan ang messenger ko. Iyon ang tanging nag-uugnay sa akin sa subdivision namin sa Pilipinas. Doon ko nakikita ang mga picture ni na Jerome at ng bunso namin. Pero habang tumatagal, napapansin ko ang isang bagay. Si Joey, ang asawa ko, ay laging busy. Joey, bakit hindi ka sumasagot sa video call? Gusto ko lang makita ang mga bata. Madalas kong itanong sa chat. Pasensya na, Rose. Nakatulog ako. Pagod ako sa pagbabantay sa kanila. Laging sagot niya. Napapaisip ako. Pagod? Ako itong kayod marino dito sa UK. Ako itong halos hindi na matulog para lang makapag-overtime at maipadala ang sahod ko ng buo. Pero dahil mahal ko siya, iniintindi ko. Sinasabi ko sa sarili ko na mahirap din naman ang maging house husband. Ang kapatid kong si Ruth na pinag-aaral ko ng kolehiyo gamit ang bawat sentimong pinaghihirapan ko rito. Siya ang naging tagapagbalita ko. Ate, huwag kang mag-alala kay Kuya Joey. Ako na ang bahala sa kanya at sa mga bata, sabi ni Ruth sa isang tawag namin. Mabuti ngang nandito ako, ate. Kundi, kawawa naman si Kuya, mag-isa lang nag-aasikaso sa bahay. Noong una, panatag ang loob ko. Nagpapasalamat pa ako sa Diyos dahil kahit wala ako, nandoon ang kapatid ko para tulungan ang asawa ko. Pinapadalhan ko si Ruth ng extra na pera. Pambili niya ng bagong damit, pang shampoo, pang skincare. Gusto kong maging maganda ang buhay niya habang nag-aaral. Hindi ko alam. Ang perang pinapadala ko ay ginagamit na sa ibang bagay. Pumasok ang 2 taon ko. Nagkaroon ako ng matinding problema sa employer ko sa London. Isang maling paratang ang ibinintang sa akin. Isang pagkakamali sa dosage ng gamot na hindi ko naman ginawa. Muntik na akong mawalan ng lisensya. Sa mga panahong iyon, lugmok na lugmok ako. Iyak ako ng iyak gabi-gabi. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang sumuko.
Joey, gusto ko nang umuwi. Hindi ko na kaya rito. Sabi ko sa kanya sa telepono habang humahagulgol. Imbes na sabihan ako ng, umuwi ka na, Rose. Kami na ang bahala rito. Ang narinig ko sa kabilang linya ay malamig na boses. Rose, isipin mo ang bahay. Isipin mo ang tuition ni Ruth. Isipin mo ang gatas ng mga bata. Kung uuwi ka ngayon, paano tayo? Parang sinaksak ang puso ko. Ang asawa ko na dapat ay sandalan ko, ay naging calculator na lang ang tingin sa akin. Pero ang mas masakit, narinig ko sa background ang boses ni Ruth. Kuya, halika na. Nakahanda na ang pagkain. May kung anong kaba ang gumapang sa dibdib ko. Bakit parang napaka-komportable nila sa isa't isa? Pero agad kong inialis ang masamang isipin. Isang araw, dumaan ang isang malakas na bagyo sa Pilipinas. Nabagsakan ng malaking puno ang bubong ng aming bahay sa subdivision. Wasak ang kalahati ng itaas na palapag. Larawan ng pagkawasak ang ipinadala sa akin ni Joey. Kailangan ng malaking pera para sa renovation, Rose. Kung hindi, mababasa ang mga bata kapag umuulan, sabi ni Joey. Wala akong nagawa. Ang ipon ko sana para sa tiket ko pauwi, yung matagal ko nang pinapangarap na bakasyon, ay ipinadala ko lahat para sa pampaayos ng bahay. 6 na taon na akong hindi nakakauwi at 6 na taon na ang tanging yakap ko lang sa aking mga anak ay sa pamamagitan ng screen ng cellphone. Habang pinapatayo ko ang bubong ng bahay, isinabay ko na din ang renovation ng ibang bahagi. Hindi ko alam na sa loob ng bahay na iyon, may nabubuo ng ibang pamilya. Tuwing gabi, habang ako ay nagpupunas ng dumi ng mga pasyente ko rito, sila naman ay magkayakap na nanonood ng TV. Habang ako ay nagtitipid at kumakain lang ng tinapay para mas malaki ang maipadala, sila naman ay nagpapakasasa sa ginhawang binigay ng sakripisyo ko. Naging mailap na si Ruth sa akin. Hindi na siya madalas tumawag. Kapag tinanong ko kung kamusta ang pag-aaral niya, maikli lang ang sagot. Okay lang ate, busy lang sa thesis. Hindi ko namamalayan. Lumipas ang 7, 8 taon. Nakaipon na ako. Sapat na para sa isang malaking sorpresa. Sapat na para mabawi ang 8 taon na pangungulila. Nag-book ako ng flight nang hindi nila alam. Gusto kong makita ang mga mukha nila kung paano magulat. Gusto kong makita ang mga anak ko na malalaki na. Habang lulan ako ng eroplano pauwi ng Pilipinas, hawak ko ang isang kwintas na pasalubong ko para kay Ruth at isang relo para kay Joey. Nakangiti ako habang nakatingin sa ulap. Sabi ko, sa wakas, Rose, tapos na ang paghihirap mo. Makakapiling mo na sila. Hindi ko alam, ang pagbaba ko sa airport ang simula ng pinakamasakit na kabanata ng buhay ko. Ang gate ng aming bahay na ipinaayos ko ay ang gate na magsasara sa akin bilang asawa at bilang kapatid. Pagkababa ko pa lang ng eroplano, ang pamilyar na maalinsangang hangin ng Pilipinas ay yumakap sa akin. Pero sa halip na ginhawa, isang kakaibang kaba ang humahaplos sa dibdib ko. Siguro dahil sa excitement lang ito, bulong ko sa sarili ko habang hila-hila ang 2 naglalakihang balikbayan box na puno ng tsokolate, delata at mga damit na pinag-ipunan ko ng 8 taon sa UK. 8 taon. Isipin niyo iyon. 8 taon akong hindi nakayakap sa mga anak ko ng totoo. 8 taon na amoy ng disinfectant at matatandang pasyente lang ang kasama ko. Ngayon, sa wakas, amoy ng sarili kong mga anak ang malalanghap ko. Sumakay ako ng taxi patungo sa aming subdivision. Habang dumadaan sa mga pamilyar na kalsada, napapangiti ako. Ano kayang mukha ang gagawin ni Joey? Siguradong magugulat si Ruth. Naisip ko. Hawak-hawak ko ang kwintas na ginto na binili ko para kay Ruth bilang reward sa pagtatapos niya ng pag-aaral. Gusto ko siyang pasalamatan dahil siya ang naging mama sa mga anak ko habang wala ako. Huminto ang taxi sa tapat ng aming gate. Napatingala ako. Ang ganda na ng bahay namin. Ang bubong na dating wasak dahil sa bagyo, ngayon ay matibay na at bago ang pintura. Ang bakod ay mataas at secured. Pinaghirapan ko ito. Bawat pako,
Bawat semento rito ay katumbas ng mga gabing hindi ko itinulog sa London. Bago ko pindutin ang doorbell, napatigil ako. May naririnig akong tawanan sa loob ng bakod. Isang tawang pamilyar. Ang tawa ng mga anak ko na malalaki na ang boses. Pero may kasama itong tawa ng isang lalaki at isang babae na tila ba napakasaya, napakakomportable. Hindi ko alam kung bakit. Pero imbes na mag-doorbell, dahan-dahan kong isinilip ang mata ko sa siwang ng gate. Doon gumuho ang langit na binuo ko sa UK. Nakita ko si Joey. Nakaupo siya sa tapat ng aming garden set. May hawak na baso ng juice. At sa tabi niya, nakaupo si Ruth. Nagtatawanan sila habang pinapanood ang mga anak ko na naghahabulan. Pero ang masakit, ang kamay ni Joey ay nakapatong sa balikat ni Ruth. Isang haplos na hindi pangkapatid. Isang haplos na pag-aari lang dapat ng isang asawa. At nang tumayo si Ruth para kumuha ng kung ano, doon ko nakita ang katotohanang mas matalas pa sa kutsilyo. Ang kapatid ko, ang bunsong pinag-aral ko, ang batang pinagkatiwalaan ko, ay may malaking tiyan. Buntis siya. At sa paraan ng pagtingin at pag-alalay sa kanya ni Joey, hindi ko na kailangang magtanong kung sino ang ama. Para akong binuhusan ng timba-timbang yelo. Nanigas ang buong katawan ko. Ang mga kamay kong kanina ay nanginginig sa excitement. Ngayon ay nanginginig na sa tindi ng galit at sakit. Ang hininga ko ay naging mabigat, parang may nakapatong na semento sa dibdib ko. 8 taon. Bulong ko sa sarili ko. 8 taon akong nagpakuba sa ibang bansa para lang sa kanila. Para lang palatustusan ang pagtataksil nila. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pinindot ko ang doorbell ng paulit-ulit. Sunod-sunod, mabilis, malakas. Gusto kong wasakin ang gate na iyon. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa lalamunan ko. Narinig ko ang yabag ng mga paa. Sino ba yan? Boses iyon ni Joey. Nang bumukas ang gate, tumambad sa kanya ang mukha ko. Ang asawa niyang 8 taon na hindi niya nakita ng personal. Ang asawa niyang pinagkukunan niya ng pera buwan-buwan. Ang baso sa kamay ni Joey ay nalaglag at nabasag sa semento. R. Rose, ang tanging naisambit niya. Namutla siya, parang nakakita ng multo. Sino ba yan? Tanong ni Ruth. Naputol ang sasabihin niya nang magtagpo ang aming mga mata. Hawak ni Ruth ang kanyang malaking tiyan. Sa isang sandali, nakita ko sa mga mata niya ang matinding hiya, pero mas nangibabaw ang takot. Walang nakapagsalita sa aming tatlo. Tanging ang ingay lang ng mga anak ko na tumigil sa paglalaro at nakatingin sa amin. Ate, pabulong na sabi ni Ruth. Ate? Uyam kong sagot. Ang boses ko ay galing na sa kailaliman ng aking galit. Ate pa ba itatawag mo sa akin? Ate pa ba ang tawag mo sa akin habang dinadala mo ang anak ng lalaking pinangakuan ko ng habang buhay? Nanginginig ang aking buong pagkatao. Gusto kong saktan si Joey. Gusto kong saktan si Ruth. Pero nang makita ko ang 2 kong anak na nakatingin sa akin, mga batang halos hindi na ako makilala, doon ko naramdaman ang pinakamalalim na sugat. Hindi lang asawa ang nawala sa akin. Kinuha nila sa akin ang tahanan na akala ko ay mayroon pa ako. Pumasok ka muna, Rose. Mag-usap tayo, sabi ni Joey. Pero hindi siya makatingin ng diretso. Siya mag-usap? Tawa ko, isang tawang puno ng pait. Chin, sige, mag-usap tayo. Tawagan mo ang papa. Pauwiin mo siya galing probinsya. Dahil ngayong gabi, lahat ng dominyo, ilalabas natin sa loob ng bahay na ito. Itong bahay na dugot pawis ko ang dahilan kung bakit muling naitayo. Iyon ang naging pinakamahabang gabi sa buhay ko. Isang gabi ng pagtutuos. Isang gabi kung saan ang bawat sakripisyo ko ay naging abo sa harap ng aking mga mata. Ang gabing iyon ay parang isang pelikulang hindi ko gustong mapanood.
pero ako ang bida. Ang sala ng bahay na pinagpaguran ko sa UK ay naging entablado ng aking pagkawasak. Nakaupo kami sa sofa, si Joey sa dulo, si Ruth sa kabila na pakaangkaang humahawak sa kanyang malaking tiyan, at ako sa gitna, ramdam ang bawat pintig ng galit sa aking dibdib. Sa tapat namin ay ang papa ko, nakararating lang galing sa probinsya, bakas ang gulat at pagkalito sa kanyang mukha. Tanging ang mahinang iyak lang ng mga anak ko sa kabilang kwarto ang naririnig. Mga batang hindi alam na ang kanilang mundo ay nagkawatak-watak na sa labas ng kanilang pinto. Sa gitna ng tensyon ng gabing iyon, hinarap ko si Joey. Malamig at matigas ang aking tinig nang sumumbat ako sa kanya tungkol sa 8 taon kong pagpapakuba sa London. Bawat sentimo at bawat gabing puyat ko sa pagod ay sa kanila ko ipinadala. Para sa mga anak ko, para sa bahay, at para sa pag-aaral ni Ruth. Tinanong ko siya kung iyon ba talaga ang isasalubong nila sa akin. Hindi siya makatingin ng diretso. Ang dating perpektong lalaki sa paningin ko ay mukhang basang sisiw na lang habang nanginginig na nagdadahilan. Sabi niya, hindi niya raw sinasadya. Pero noong mga panahong kailangan niya ng kasama, asawa, at ina ng mga bata, si Ruth ang nandoon at naging sandalan niya. Uyam ang naging tawa ko sa salitang sandalan. Ipinalala ko sa kanya na asawa niya ako. Nagpakasal kami sa judge at umalis ako para sa amin. Hindi ako nagbakasyon sa London kundi nagtrabaho. Hinarap ko rin si Ruth, ang kapatid kong pinag-aral ko at itinuring na anak. At tinanong kung paano niya iyon nagawa. Sa halip na pagsisisi, paninindigan ang nakita ko sa kanya. May luha man sa kanyang mga mata, matatag niyang sinabi na hindi raw nila ginusto iyon noong una. Pero noong nagkasabay na may sakit ang 2 kong anak at magdamag silang hindi natulog ni Joey para magbantay, doon daw sila naging malapit. Naramdaman niya raw na si Joey lang ang nakakaintindi sa kanya. At para kay Joey, si Ruth ang tunay na katuwang sa hirap at ginhawa. Parang may sumabog sa loob ko. Tinanong ko kung paano naging katuwang sa hirap ang isang taong nakikinabang lang sa pinaghirapan ng iba. Gayong ang gamot at pagkain nila habang nagbabantay ay galing sa pawis ko. Humingi ako ng katuwiran kay Papa. Pero napabuntong hininga lang siya at sinabing wala na kaming magagawa dahil may bata na sa sinapupunan ni Ruth. Doon ko naramdaman ang tunay na pag-iisa. Pati ang papa ko na dapat ay kakampi ko ay tila sumuko na rin. Tinanong ko si Ruth kung kaya niya bang talikuran ang lahat ng sakripisyo ko para lang sa lalaking iyon. At walang kurap niyang sinabing mahal niya si Joey at hindi niya ito kayang iwan lalo na't magkakaanak na sila. Humingi man sila ng tawad, ang salitang iyon ay parang lason sa akin. Tumayo ako at pinilit magpakatatag kahit nanginginig ang aking mga tuhod. Hinayaan ko silang magpakasaya sa isa't isa. Pero naging malinaw ako kay Joey. Ang bahay na iyon ay sa akin. At mula sa gabing iyon, ay wala na silang matatanggap na kahit isang kusing. Higit sa lahat, kukunin ko ang aking mga anak. Nagulat si Joey at sinabing buhay niya ang mga bata, pero sinalungat ko siya. Ang buhay niya ay ang kapatid ko at ang dinadala nito. Hindi ko hahayaang lumaki ang mga anak ko sa poder ng isang taksil at mga agaw. Doon nagsimula ang aking plano. Kahit hindi ko alam kung paano gagamutin ang sakit sa bawat tibok ng puso ko, alam kong hindi ako magpapatalo. Natapos ang gabi sa ingay ng aking mga maleta, habang naghahanda akong ilayo ang aking mga anak sa lason ng pamilyang iyon. Ang mga sumunod na araw ay parang paglalakad sa basag na bubog. Nanatili ako sa loob ng bahay, pero hindi lumalabas ng kwarto hanggat nandoon sina Joey at Ruth. Ang bahay na dati ay pangarap ko. Naging kulungan na lang ng pait. Pero mas matindi ang sakit ng tanggihan ako ng sarili kong mga anak. Tinawag ko si Jerome, pero nagtago siya sa likod ni Ruth at nagtanong kung sino ako at tinawag na Mama Ruth, ang aking kapatid. Para akong sinaksak. Ang tawag na para sa akin ay ibinigay nila sa iba.
Ninakaw nila ang aking presensya bilang ina. Nag-impake ako at sinabi kay Papa na dadalhin ko ang mga bata sa probinsya. Nagmakaawa si Joey, lumuhod pa. Pero pinagdiinan ko na tinalikuran niya ang karapatan niya bilang ama nang piliin niya ang kapatid ko. Sa biyahe patungong probinsya, tahimik lang ang mga bata at paminsan-minsan ay umiiyak at hinahanap ang Papa Joey at Mama Ruth nila. Tinanggap ko na sa paningin nila. Ako ang kontrabida. Sa loob ng 1 buwan sa probinsya, sinubukan kong bawiin ng 8 taon. Ako ang nag-asikaso sa lahat at unti-unti, ang haplos ng tunay na ina ay hindi na itanggi. Nang tanungin ako ni Jerome kung galit ba ako sa papa niya, sinabi ko na lang na mahal ko sila at gusto ko lang ng tahimik na buhay. Habang pinapanood ko silang naglalaro sa bukid, napagtanto kong hindi sapat ang 1 buwan para sa kinabukasan nila. Kailangan ko uling umalis, hindi na para sa mga taksil, kundi para sa 2 kong anak. Ibinilin ko sila kay Papa at kumuha ako ng mga katulong na mag-aalaga sa kanila, habang mahigpit na ipinagbawal na makalapit sina Joey at Ruth. Masakit ang muling pag-alis, pero nangako ako kay Jerome na babalik ako at hindi na kami maghihiwalay. Iniwan ko ang Pilipinas na durog ang puso, pero may panibagong layunin. Ang pagbabalik ko sa UK ay puno ng determinasyon. Bawat oras ng trabaho ko bilang healthcare assistant ay may katumbas na plano para sa mga anak, para sa legal na ipon, at para sa pagbawi ng ari-arian. Alam ko na nanganak na si Ruth dahil nag-message pa si Joey ng litrato ng sanggol at nanghingi ng tulong pambayad sa ospital. Napatawa na lang ako sa kapal ng mukha nila. Hindi ko sila sinagot. Sa halip, tinawagan ko ang aking abogado para simulan ang pagbawi sa bahay na mas malaki ang naipundar ko. Habang nagpapatuloy ang mga buwan, naging masaya ang mga anak ko sa probinsya at tinatawag na akong mama ng may ngiti. Sa kabilang banda, nagsimula ang hirap ni na Joey at Ruth dahil wala silang trabaho at putol na ang pera mula sa akin. Tumawag pa si Ruth, umiiyak at nagmamakaawa dahil nagugutom ang anak niya. Pero ipinaalala ko sa kanya ang ginawa niyang kataksilan. Hindi na siya kapatid sa paningin ko. Makalipas ang halos 2 taon, nakuha ko na ang visa ng aking mga anak. Umuwi ako ng Pilipinas para tapusin ang lahat. Ang bahay sa subdivision ay nabenta na at ang bago nitong may-ari ay ibang pamilya na. Nabalitaan ko na pinalayas na sina Joey at Ruth at bumalik sa probinsya ng walang nadala kundi ang iilang damit at ang kanilang anak. Nakita ko pa si Joey sa isang terminal ng bus. Mukhang matanda, pagod, at puno ng pagsisisi. Akmang lalapit siya, pero itinaas ko ang salamin ng kotse. Wala na akong galit, wala na ring pagmamahal. Katahimikan na lang. Pinaubaya ko na siya sa kapatid ko, kasama ang anino ng kanilang konsensya. Sinalubong ako ng mga anak ko sa probinsya nang may mahihigpit na yakap. Kinausap ko si Papa, nag-iwan ng sapat na pera at nagpasalamat sa pagbantay sa mga bata. Ang biyahe patungong airport ay puno ng kaba at saya. Habang nasa eroplano, hawak ko ang kamay ng 2 kong anak at naramdaman ko ang paggaan ng aking dibdib. 8 taon akong nagtiis para sa maling tao, pero ngayon, babalik ako sa UK para bumuo ng tunay na tahanan. Sa London, naging abala ako sa pag-aayos ng kanilang buhay. Bawat gabi, kapag nakikita ko silang mahimbing na natutulog sa tabi ko, alam ko na sulit ang lahat. Isang hapon habang naglalakad kami sa isang park, nakita ko ang isang gate na katulad ng gate namin sa Pilipinas. Napahinto ako at naalala ang sakit noon. Pero alam kong hindi na ako sisilip sa gate ng iba. Hawak ko na ang sarili kong susi sa sarili kong buhay. Ang kwento ko ay hindi nagtapos sa kataksilan,
kundi sa tagumpay ng isang inang hinarap ang lahat para sa kanyang mga anak. Ako si Rose. Isang OFW, isang ina. At ngayon sa wakas, ako ay malaya na.